Bulaklak ng patola ang ulam namin ngayong tanghalian at ang luto nga na ginawa ko dito ay binagoongan at sinahugan ko rin pala to ng isang gilit na isda at meron nga din kasama na talbos ng saluyot. Bago pala kami pumunta sa kubo, nagtalbos muna ako ng saluyot na nakatanim lang din malapit dito sa bahay. Sigurado kasi mamaya na masarap to isama sa bulaklak ng patola at meron din pala akong ilalagay na ilang piraso na maliliit na laman ng kamote. Ito pa lang pala yung unang beses na makakapagluto ako ng bulaklak ng patola. Pero sigurado naman ako na magiging masarap ang kalalabasan kasi nga ang bunga at ang talbos ng patola ay nakakain kaya siguradong ang bulaklak niya ay masarap din. Pagkarating namin dito sa kubo, nagsalang na muna ako ng sinaing para meron kaming kanin ngayong tanghalian. Hinintay ko nga lang dyan saglit na kumulo yung sinaing at pagkatapos umalis na nga ako dyan at pumunta na ako dito sa tanim ko na patola. Meron pala kaming dalawang klase ng patola na nakatanim dito sa taas ng bundok. Yung isa ay makinis at yung isa naman ay may kantuhan. Yung may kantuhan na patola, bumubuka yung bulaklak niya tuwing hapon at sa umaga naman ay nakatikom. At eto namang makinis na patola, bumubuka naman ang bulaklak niya tuwing umaga at nakatikom naman siya kapag hapon. Mas malaki din pala ang bulaklak nitong makinis na patola kumpara dun sa patola na may kantuhan. Wala pa akong nakikita na kumakain ng bulaklak ng patola pero sa tingin ko talaga ay pwedeng ulamin to kasi sa tingin ko ay magkahawig lang sila ng bulaklak ng kalabasa. Yun nga lang, mas maliitan talaga to kumpara sa bulaklak ng kalabasa pero sa tingin ko talaga ay magkahawig sila ng lasa. Hindi ko na maabot yung ibang bulaklak dito sa taniman ko na patola kaya lumipat naman ako dito sa tanim ni Papa ng mga patola din na makinis. Mas malawak pala tong tanim ni Papa na patola at saka mas huli to na tinanim kaya ang bulaklak niya ay talagang marami pa. Mas nakakatuwang mamitas dito kasi tabi-tabi at saka hindi masyadong mataas ang balag kaya madali lang naabutin. Ang bulaklak pala ng patola kapag pinitas ay para ding bulaklak ng kalabasa. Pinipili ko lang napitasin dyan yung mga lalaki na bulaklak. Yung mga babae na bulaklak meron na siyang bunga sa dulo ng mga maliliit at yun nga ang mga iniiwan ko. Napabayaan na rin pala ang patola na to at hindi na nga siya napipitasan gawa kasi nang hindi siya masyadong mabenta sa palengke. Masyado kasing sensitive ang patola na to, mabilis siyang magasgas. Ang patola kasi na to kapag pinitas siya at lumipas ang isang oras yung itsura niya parang pinitas na kahapon basta mabilis siyang magasgas, naga-brown agad yung balat. Maganda yung itsura niya kapag nasa puno pa lang pero kapag napitas na yan at nagasgasan, pumapangit na yung itsura niya parang matagal nang napitas. Napabayaan ang mga bunga niya kaya magulang na siya at hindi na rin kayang ibenta ni Mama sa palengke kasi talagang wala rin halos na kumukuha. Hindi kasi masyadong kilala ang patola na to na makinis dito sa amin. Talagang ang gusto ng mga tao dito sa amin ay yung patola na may kantuhan. Mabilis lang din pala akong nakarami dyan ng napitas na bulaklak kasi madali lang naman manguha. Pagkabalik ko dito sa kubo, binubuo ko na muna siya dito sa may lamesa at dilinisin nga muna namin at tatanggalin yung green sa pinakang pitan niya. Habang naglilinis ng bulaklak ng patola, nagprito na rin pala ako ng isang gilit na isda na binaon ko kanina bago ako umakyat dito sa taas ng bundok. Buti na lang hindi masyadong maliliit ang bulaklak ng patola na to kaya hindi masyadong mahirap linisin. Nagbalat at nagayat na rin pala ako ng 3 pirasong laman ng kamote na maliliit lang at kapag usapang binagoongan siguradong masarap kapag merong kasama na laman ng kamote. Pagkatapos niyan, sinalang ko na rin pala dito yung palayok at naglagay na nga ako dito ng bagoong at hinintay ko nga lang siya dyan na kumulo saka ko nilagay dito yung sahog ko na isang gilit na isda. Sunod ko na rin palang nilagay dyan yung laman ng kamote at tinakpan ko nga lang siya dyan at hinayaan ko na kumulo ng matagal kasi ang gusto ko sa kamote ay yung malambot na yung tipong nadudurog na. At nung malambot na nga dyan yung kamote, halos magkasabay ko lang na nilagay dyan yung talbos ng saluyot at saka yung bulaklak ng patola. Mga 1 minuto pa nga ulit na pagpapakulo ang ginawa ko dyan saka ko tiningnan. Ayoko kasi na ma-overcook yung talbos ng saluyot at saka tong bulaklak ng patola. Tinikman ko na rin pala siya dyan at ayos na nga yung lasa niya. At sa unang tikim ko pa nga lang talaga nagustuhan ko na yung lasa. Kaya maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na. At syempre, habang kumukulo-kulo pa nga dyan yung ulam sa palayok ay nagsimula na rin kaagad ako sa pagkain. At excited talaga ako na tikman dyan yung bulaklak ng patola. At yung itsura niya nga dyan para talaga siyang bulaklak ng kalabasa. Yun nga lang talagang mas maliliit nga lang to. Yung totoo sabihin ko sa inyo nung tinikman ko siya talagang masarap siya at halos magkahawig sila ng bulaklak ng kalabasa. Yun nga lang medyo manamis-namis ng kaunti yung bulaklak ng kalabasa. Kasi syempre mas malasa yun kasi mas malaki yun kumpara dito. Uulitin ko nga ulit magluto nito kasi talagang nagustuhan ko yung lasa niya at gusto kong ipatikim sa mga kapatid ko at saka kila Mama. At pagkatapos pala namin kumain dyan ng tanghalian, nagpalipas lang kami dyan ng 1 oras at pagkatapos umuwi na rin kami kasi meron pa kaming pupuntahan. See you lang for today's video. Thank you for watching!